Mga katanungan, sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang tulay nyo sa serbisyo publiko. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot kita. At napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radio 5 True FM. Dito tayo sa totoo. At live din po tayo sa Facebook page ng True FM. Please do follow us on FB. At tayo po ay kasalukuyang nagte-test broadcast sa Signal. So sa lahat po, sa milyong-milyong Signal subscribers po namin, we're on Channel 19. So panoorin niyo po kami, ha? At today, mga kapatid, araw ng Martes, ang pag-uusapan po natin ay medyo masasabi natin kontrobersyal dahil hindi po lahat ay pumapabor, pero marami din naman ang pumapabor. Pasado na po kamakailan ang panukalang absolute divorce sa Kamara. Ayan po ang ating absolute divorce. Layon po nitong gawing legal ang divorce sa bansa. Pero kailangan pa rin itong dumaan sa Senado at maging sa mga kamay ng Pangulo po bago maisabatas. Base sa report, so far, 7 mga senador po ang pabor dito. Yan ay sina Senators Robin Padilla, Senator Grace Poe, si Senator Riza Ontiveros, Senator Amy Marcos, Senator Pia Cayetano, Senator Raffy Tulfo, at Senator JV Ejercito. Samantala, ang hindi po naman pabor sa divorce ay 6. So, nandyan po sina Senate President Cheese Escudero, Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Francis Tolentino, Bato de la Rosa, and Migs Zubiri. So, panahon na nga ba para magkaroon ng divorce sa bansa? Medyo hati po yung sa Senate. So, we don't know, hindi po porket pasado na po ito sa lower house, kailangan hintayin natin yan, diba? Yung decision po ng Senate din. So, pag-usapan po natin yan kasama ang principal author ng batas na yan sa Congress, at mamaya rin po ay makakasama po tayo na isang lawyer para po pag-usapan ano bang mga paraan meron dito po sa bansa para maghiwalay. Alam niyo po, kung titingnan po natin sa buong mundo, tanging tayo po, ang Pilipinas at ang Vatican City, ang nananatiling walang divorce. So, yan po, tingnan natin kung this time, dito po sa paggalaw at pagpasa po sa Congress, sa lower house, ay ito na nga ba, panahon na nga ba para po tayo magkaroon na ng diborsyo, maging legal na ang divorce po dito sa Pilipinas. Ayon po sa SWS survey, noong March 21 to 25, ngayong taon yan, Ayan, 2024, 50% ng mga Pinoy payag po sa divorce. Nasa 31% ang hindi. At 17% naman yung walang pa siya o undecided pa. Di pa nila alam kung go ba sila or hindi. So, ikaw ho, tatanungin namin kayo mga kapatid, gusto namin kayo ring mapulsuhan. Pabor ho ba kayo o hindi sa divorce at bakit? Yan ang ating question of the day. Gusto naming marinig ang inyong opinion kung bakit tingin nyo napapanahon na talagang maging legal na ang divorce sa bansa or hindi pa rin. Pag-post po kayo sa ating live stream mga kapatid at mamaya po ibabasahin natin yan isa-isa. Or kung may gusto po kayong isangguni sa ating lawyer, sa ating expert pagdating po sa inyong marriage, kasi konektado naman yan sa ating pinag-uusapan, legal issues, sa inyong kasal, sa inyong pagsasama, pwede nyo po yung isangguni sa ating guest lawyer mamaya. Pwede po kayong tumawag sa ating hotlines. Ayan, ang ating tanungan hotlines ay 8631-5788 or 8631-6674. Again, that's 8631-5788 or sa 8631-6674. O mga kapatid, simulan na po natin ang ating discussion. Live via StreamYard, ang principal author ng divorce bill sa Kamara, Albay Representative Edsel Lagman. Kong, magandang hapon po. Thank you for joining us. Thank you. Thank you for inviting me. Thank you for this opportunity, Cheryl.
Opo. Ay, matagal na po nating pinag-uusapan to. Nakailang guest na po kayo sa akin nung ito po'y nananatiling, 'di ba, nung tinatrabaho nyo po ito. Eh, ito na nga. Pumasa na po sa Congress. Kumusta po yung status ng divorce bill? Ang huli po naming pagkakaalam, parang nagkaroon po ng issue sa pagtatransmit na nakarating na po ba sa Senado yung version po ng divorce bill ninyo? Sinulatan ko ang aming Secretary General na ipadala na sa Kongreso without delay sapagkat yan ang mandato ng mababang kapulungan sa kanya. Merong motion na sinasabi na it should be transmitted to the Senate immediately by the Secretary General. Ngunit si Secgen ay nasa abroad ngayon. At ang sabi niya sa akin, through his officer in charge, na pagdating niya sa June 6, agad-agad pipirma niya and transmit a letter para madala na sa Senado ang approve on third reading na absolute divorce bill. At hindi na siya maghihintay pagpulong namin sa July 22 for the third session of the 19th Congress. Okay, so agad-agad po yan. Sabi nyo nga po, pag sisimula ulit yung session natin, sa July pa. So, hindi pa rin po yan gagalaw, but it would be a good time for the senators. Yan po ba magkakaroon ng kanya-kanyang kopya? Para po mas maintindihan ng isang ordinaryong Juan de la Cruz, ano po? Paano po ba ang timeline yan? Paano? Okay, na-transmit na. Ano pong next? Pag iyan ay na-transmit na sa House, sa Senado, yung mga senador have two options. Una, they can adopt the version of the House or amend it, or pwede lang aprubahan ang sa kanilang counterpart measure na handang-handa na italakay sa plenaryo ng Senado. At kung ano man ang madesisyonan ng Senado, whether to adopt yung House version or their own version, kung meron mga differences ay magkakaroon ng bicameral conference committee. Sa palagay ko naman ay ang deliberasyon sa Senado hindi na ganun tatagal. Hopefully, bago matapos ang taon, matapos na rin ang deliberation sa Senado at magbotohan na. Sa ngayon, mas marami ang mga senador na pabor sa divorce. At yung mga hindi pabor, sa aming kakausapin, I will talk to them personally and explain the House version or yung merits ng Senate version. Speaking of House version, ano po ba yung salient points po nitong divorce bill na inaprubahan ng Kamara? Saan ito? Sa House o sa Senado? Sa House po. Yung pong itong ipinasang sa to. House. Opo, ano po bang nilalaman? Yung mga salient features nito. Opo. Ang mga salient features nito ay the following. Unang-una, ito ay option lamang. Walang sapilitan. Dinagdag namin ito dun sa mga grounds for terminating a marriage or a relationship under the family code sa ngayon. At meron 3 grounds doon. Yung dissolution of marriage based on psychological incapacity. Number 2, annulment of marriage. At pangatlo, yung legal separation. Merong pagkakaiba at malaking pagkakaiba ng divorce option. Doon sa dissolution of marriage, kailangan yon ay obtaining bago ng kasal o during the ceremony at hindi supervening. Doon naman sa mga annulment, ang mga grounds ay kailangan bago ikasal o during the ceremony at hindi yung subsequent to the cohabitation. At doon naman sa legal separation, pwede maghiwalay physically ang mag-asawa, ngunit hindi sila pwedeng mag-asawa ulit. That is why sa ngayon, ang daming mga adulterous, mga concubinage cases, at mga illegitimate children
sapagkat hindi pwede mag-asawa ulit yung mga hiwalay na mag-asawa. Ngunit dito sa divorce natin, it is more comprehensive. Ang karamihan na causes ito after dissolution of the marriage. Sapagkat empirically, sa buong mundo, ang mga causes for divorce ay yung nangyayari pagkatapos nagsama yung mag-asawa. Kapalis ng marital abuse, marital infidelity, marital abandonment. Ito ay nangyayari before, after the consummation of the marriage. At hindi ito covered ng annulment at hindi covered ng dissolution of marriage. Ngayon, ang isa pang importante dito, yung mga diborsyado na dadaan sa scrutiny ng husgado ay pwedeng mag-asawa ulit. Kaya we are going to avoid bigamous, itong mga tinatawag na may concubinage, may adultery, at mga illegitimate children. Isa pa, itong diborsyo ay hindi para sa lahat. Ang karamihan na pagsasama ng mga Pilipinong kasal ay masaya at enduring, lasting ang pagmamahalan. Kaya hindi nila ito kailangan. Ay may kailangan ito ay yung mga unfortunate na mga abuse spouses, lalong-lalo na yung mga tormented wives because of marital abuse, marital infidelity, or marital abandonment. Kailangan nila i-rescue from a toxic and destroyed marriage. Long dead marriage. Sabi nga ng Korte Suprema, in the case of Te versus Te, ang marriage is a merciful interment of a long dead marriage. Ang diborsyo ay hindi sinisira ang kasal sapagkat matagal nang sira yung kasalan. At what is before the family court ay yung cadaver of a long dead marriage. Ito naman, diborsyo, hindi sinisira ang pamilya sapagkat matagal nang nasira yung pamilya because of marital conflict. At kasama ng biktima, yung mga anak na mag-asawa who are exposed to these classes. At ang diborsyo will solve this problem sapagkat unang-una, wala ng marital classes. Yung mga anak ay hindi ma-expose sa toxic relationship at yung husgado ay mag-render ng decision for the care and adequate custody of the children. Yung innocent spouse may primary parental jurisdiction or custody at yung mga may nakasala naman, the offending spouse ay mayroong karapatan na visitorial rights. In other words, patuloy ang relationship ng magulang at mag-asawa lang ng mga anak nila, ngunit wala nang disturbances, wala nang tinatawag na masamang relasyon sa pamilya. Ang lahat ng mga studies empirically abroad ay nagsasabi ang divorce will be more beneficial to the children and the spouses. Opo. Congressman Lagman, hindi po ito uurong kung hindi rin papasa sa Senate, hindi po ba? At sabi nyo nga po, yan ang inyong tatrabahuhin. Ayan, kakausapin ng ating mga senador. Sa ngayon po, ay 7 ang pabor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O yan, 7 po ang pabor. Tapos hindi pabor, we have 6. Ano bang discarding gagawin nyo? Paano bang mangyayari? Medyo dikit na dikit po yung bilang pag ang pinag-uusapan natin itong pabor at hindi pabor. Marami pang undecided. Oo nga. So doon ka sa undecided. Yung mga undecided ay palagay ko ay yung mga silent supporters yun ng ating panukala. At yung mga talagang ayaw, kakausapin namin. We will explain na ito ay hindi para sa lahat. It is not a reason to be against
the bill kung kayo ay may magandang pagsasama ng mag-asawa. Sapagkat ito ay hindi para doon sa mga magagandang relasyon. Ito ay doon sa mga unfortunate spouses. Ang sabi nga, ang kasalan ay ginagawa sa langit. Pero marami ang nahuhulog sa impyerno because of human failure. Kung paano po bang ano po ba ang pagkakaiba ng bersyon sa House sa Senate po? Ano sa counterpart nyo po doon sa Congress? Ay sa Senate po. May pagkakaiba yung sinusuportahan ng mga senators or halos pareho lang naman po? Ito halos pareho din to, pero doon ay tinatawag dissolution of marriage. Kami naman tinatawag namin divorce. Sapagkat we should call a spade a spade. Di ba? Kung divorce yan, tawagan natin divorce. Huwag tayong matakot na sabihin yan ay divorce. Sabihin natin sa tao ang tamang pangalan. Sapagkat maraming dissolution of marriage. Yung annulment is dissolution of marriage. Di ba? Yung legal separation is partial dissolution ng pagsasama. Yung ating under the Family Code Article 36 ay dissolution din yon. Pero worldwide, ang tamang terminology ay divorce. Kung doon po ba, tingin nyo magkakasundo po kung hindi po iba ang pangalan na gusto po ng Senate? Pero again, sabi nyo nga, pag-uusapan yan sa Bicameral Committee, medyo mahaba-habang usapan yun, ano? Pwede yan pag-usapan yan. Apo. Sapagkat ultimately, ano ba talaga ang substansya? Ang substansya talaga ay hindi naman simple annulment, hindi naman simple dissolution, pero actually divorce. Okay. Sabi po ni Senate President Cheese Escudero ay palakasin na lang daw po yung annulment. Ano pong take nyo doon sa sinabi niya? Kami rin respeto namin ang sinabi ni Senate President Escudero. Ngunit kailangan malaman mga legislators at ng publiko na malaki ang pagkakaiba ng annulment sa divorce. Uulitin ko, ang unang-una ay yung mga causa for basihan ng annulment ay bago ikasal o during the wedding or the ceremony. Itong divorce, sakop yung bago, yung during, pero ang mas importante, yung mga causes after the celebration of the marriage or during the cohabitation. Pangalawang difference, yung sa annulment, yung marriage ay voidable at pwedeng maging valid by the action of the parties. Ngunit dito sa ating divorce, yung marriage ay valid. Ngunit it hit the rocks, so to speak, nasira sapagkat nga masama yung pagkasama ng mag-asawa. But there is a valid marriage. Doon sa annulment, voidable lamang yung marriage. Kaya hindi natin sabihin palakihin na lang natin yung annulment sapagkat iba ang konsepto ng annulment at iba naman yung konsepto ng divorce. Kung pagdating po doon sa, kasi kanina sabi nyo, pwedeng ang basis po ay infidelity and abuse. Ano ba yan? Meron ba yung certain degree of infidelity and abuse bago ma-divorce? Ayan ay merong definition of terms. Lahat ayan ay nakadefine. At yung husgado will be guided by the definition under the law. Pero iyan kailangan may ebidensya. Hindi pwedeng moro-moro. Pinagbabawal sa panbanukalang batas yung collusion of the parties. Kaya binigyan ng mandato yung public prosecutor na alamin kung meron ba talagang pagmoro-moro yung mag-asawa para makatake advantage lang ng divorce o totoo talaga na merong basihan ang pag-file ng petisyon. Kasi yun yung... At malaki ang parusa dun sa colluding spouses.
Alam mo Oh. kung ano ang parusa? 5 years straight imprisonment at 300,000 fine. Oh. Kasi po, may mga concern na ilang mga concern na baka maabuso. Kasi 'di ba pag sinabi mong divorce, naiisip na kasi ng mga Pilipino yung kasing bilis, kasing dali ng pagdidiborso Hindi. sa Ah, Amerika na nagpakasal kayo Cheryl, today, may realization ka tomorrow, the following day na, ay, hindi, bakit ah, ba tayo eh, nagpakasal? Divorce agad. So, hindi po ganon. hindi mangyayari yan dito sa ating divorce bill sapagkat Cheryl, dito sa ating divorce bill ay merong mga tiyak at striktong basihan at hindi natin inadapt yung sa ibang countries katulad ng no fault divorce. Walang may kasalanan basta gusto nang maghiwalay, mag-divorce, okay Mm. na. Pinagbabawal din natin yung notarial divorce. Pupunta lang yung mag-asawa sa notaryo, sasabihin, we want to be divorced. Tapos na. Mhm. O yung email divorce, mag-i-email ka lang ng intention mo to for divorce, ay okay na, kapalit sa Portugal. At lahat na quickie divorces ay pinagbabawal natin. Mhm. Ito ay dadaan sa judicial scrutiny. Mhm. Mhm. Pagdating po So dun hindi ito maaabuso. hindi okay po. Meron po nagsasabi din na ang payagan na lang sa divorce yung mga nagpakasal sa civil wedding at hindi yung sa simbahan. Ano pong reaksyon nyo doon, Kong? Uh, yung kasal, whether sa civil o sa simbahan, ay recognized ng Estado. Kaya yung Estado may karapatan mag-regulate ng marriage, both yung civil and religious marriages. Yun po. Yung, Oh, yung kasal sa simbahan ay binibigyan niya ng recognition ng Estado kapares ng civil. Walang pagkakaiba except yung seremonya. Yung epekto ay pareho. Parehong legal union yan. And merong karapatan ang Estado na mag-regulate, magpasa ng mga batas hinggil sa civil and religious marriage. At gusto kong ipaliwanag na itong divorce, ang pinag-usapan dito, karapatan ng husgado. We are a secular state. Kahit na respeto natin ang doktrina ng simbahan, ang sinusunod natin yung authority of the state to regulate, to pass statutes on personal relationship. okay. Okay, pagdating po sa tatransmit na, 'di ba, Kong? Ito pong version ninyo. Gaano po katagal tingin nyo pagbukas ng next Congress ay agad na mapapag-usapan po ito? Ako ay sumulat na, ako ay nag-text na kay Senator Francis Tolentino na gusto kong makipag-meeting sa kanya sapagkat siya ang majority floor leader sa Senado upang mapag-usapan namin ang versyon ng mababang kapulungan na pasado na o yung versyon ng Senado na kailangan i-debate na o i-deliberate na sa plenaryo. Ako hinihintay ko ang sagot ni Senator Francis Tolentino doon sa aking imbitasyon. At kami naman, kasama ko yung mga advocates, karamihan sila ay mga babae na pupunta sa Senado to campaign for the enactment of an absolute divorce law now. Kong, speaking of, sabi mo nga, karamihan sa ang may advocate nito ay mga kababaihan. Tanong ng aking kapatid dito na si Lord De Vera, sabi niya, bakit kaya puro mga lalaki yung mga lawmakers na kumukontra sa divorce? Well, kanya-kanyang pananaw yan. At palagay ko, dumadami naman ang mga advocates for divorce. At ako ay natutuwa na itong divorce bill ay siyang unang pinasang bill sa mababang kapulungan na conscience vote.
Mhm, Ah, mhm. Mm. walang imposisyon. Ah, maganda ang conscience vote sapagkat napakita na ang konsensya ng mga mambabatas sa mababang kapulungan ay para sa absolute divorce. Kapalis din ng mga survey na mas marami ang pabor na Pilipino sa divorce. At merong isang survey na nagsasabi na mas marami ang boboto sa isang kandidato na nag-endorse o nagsuporta ng divorce law. Divorce. Okay. Habol ko lamang po, may nagpapatanong kung paano daw to, may kaibahan ba, 'di ba, pag sa annulment, isa sa mga masalimuot diyan, yung yung properties, yung mga naipundar. Paano po 'yan? Ganun din po ba pag-uusapan kung paano magiging hatian? Ganon din yan. Mm. Kung ang properties na i-divide sa annulment, iyon din ang proseso sa pag-divide ng conjugal properties of gain doon sa divorce proceedings. At ang importante nito, yung legitimate na mga anak ay hindi pwedeng maalis. Hindi maapektuhan. Their inheritance will be preserved at pwede lang i-advance dun sa mga anak. Ito po, may nagtatanong din, ayaw magpasabi ng pangalan. Paano po kung mapatunayan kung sino yung may kasalanan? Mas may laban po ba yun para mas malaki yung makuha doon sa sa paghahati? And yung hatian ay equal. Pero yung support, dun sa may kasalanan, siya ang magbibigay ng support. Yung support naman, ang basihan niyan, ano ang kailangan ng person to be supported at ano ang kakayahan ng person to give support. Siguro po panghuli na lamang, mensahe po sa taong bayan at sa mga kapwa po natin mambabatas sa Senado. Ako ay nagpapasalamat sa liderato ng mababang kapulungan na binigyan yung mga members ng opportunity to cast a conscience vote. At ako ay nagpapasalamat sa aming majority leader na siya ay sabi na ito ay pagbobotohan sa second and third reading bago kami nag-adjourn. Marami rin pasalamat sa lahat ng mga katulong kong mga co-authors and supporters sa mababang kapulungan at sa mga kababaihan na nagsusuporta nitong ating panukala. Gusto kong ipaliwanag sa taong bayan na itong ating divorce bill ay constitutional. Hindi pinagbabawal ng Constitution ang karapatan ng Kongreso magsabatas ng isang divorce bill. At ito naman bill natin ay hindi offensive sa Catholic doctrine sapagkat ang lahat na Catholic and Christian countries ay meron ng absolute divorce. Maliban lang sa Pilipinas at sa Vatican. At palagay ko naman, hindi naman walang unanimity sa pagkakamali itong mga Catholic countries na to na nag-approve ng divorce law. Ang gusto ko rin i-emphasize, ang simbahan mismo ay merong sa kanilang tinatawag na canonical divorce o yung tinatawag na dissolution of marriage based on psychological incapacity at ngayon din nagdagan pa on marital infidelity and marital violence. Maski ang Santo Papa ay ang sabi dun sa simbahan na kailangan natin maging protective dun sa mga divorcees at sila ay kailangan bigyan ng sacrament of communion sapagkat ang sacrament of communion ay hindi reward sa malakas ngunit ito nourishment sa mga mahina. We should not be more popist than the Pope. Na siya mismo ang nagsabi na i-expedite yung annulment process sa simbahan at bawasan yung gastos.
Kong, marami pong salamat at patuloy po naming babantayan po ito sa pag-usad nito sa Senate at maybe pag po natapos, may balik po kayo dito sa programa. Last point, Cheryl. Opo, go ahead. Ito ay expeditious and affordable. Expeditious sapagkat binigyan ng ang husgadong 1 taon lamang after the expiration of the cooling off period na desisyonan ang petisyon. At ito naman ay affordable sapagkat yung walang kaya sa buhay ay mag-a-apply lang as court-assisted petitioners at sila hindi na magbabayad ng filing fees, judicial costs, bibigyan sila ng libreng abogado at libreng mga professional services. Okay. Again, marami pong salamat sa detalye at mas marami pong natutunan yung ating mga listeners and viewers. Marami pong salamat sa inyong oras, Albay Representative Edsel Lagman. Magandang hapon po. Thank you very much, Cheryl. Thank you. Mga kapatid, ano po ang inyong opinion? Baka may gusto rin po kayong idulog pagdating po sa usapang relasyon, ano po, yung legal issues po. Mamaya po may makakasama po tayong expert, lawyer, para po pag-usapan pa natin ito ng mas malawak. Maari po kayong tumawag sa ating tanungan hotline sa 863-15788 or 863-16674 or you can just post po sa ating live stream. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik ang programang Sagot Kita. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Kasama pong inyong lingkod Cheryl Cosim. Ang ating question of the day, pabor ka ba o hindi sa divorce at bakit? Post po kayo sa ating live stream at kung may gusto rin po kayong ikonsulta, maaari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines. At this point, live na po natin makakasama via StreamYard. Ayan, live via StreamYard. Si Attorney Buco de la Cruz, ang senior partner po sa Divina Law at siya po ang ating resident legal expert ng Good Morning Kapatid dito sa TV5. Magandang hapon po sa inyo, Attorney Buco. Magandang hapon, Cheryl, at sa iyong mga tagapakinig. Thank you for joining us. Dito po pag-usapan natin yung kanina na pag-usapan na namin na detalye na ni Congressman Lagman, yung pong nilalaman ng divorce bill, pero medyo matatagal. Hindi naman siguro sobrang tagal, pero kailangan pa nating hintayin yung pagbubukas muli ng sesyon kung matatalakay po yan. Dito muna tayo, review muna tayo, Attorney Buco. Sa kasalukuyang family code po natin, may 3 paraan, di po ba, sa paghihiwalay ng mag-asawa. Nabanggit din po yan kanina ni Congressman Lagman, yung annulment, legal separation, and then the dissolution of marriage. Paliwanag nyo nga, mas ipaliwanag at ipaintindi nga po natin sa ating mga kapatid. Okay, maraming salamat, Ms. Cheryl, no? Meron tayong legal separation, ibig sabihin, hiwalay silang mag-asawa pero kasal pa rin sila. Ang mga grounds dito ay mga nag-i-exist during the marriage, gaya ng repeated physical violence, grossly abusive conduct, o yung sexual infidelity, abandonment, homosexuality, lesbianism, drug addiction. Yan ang mga grounds dyan. No? Maghihiwalay kayo pero kasal pa rin kayo, hindi kayo pwede magpakasal muli. Pero pinapayagan kang humiwalay na sa iyong asawa at yung guilty spouse mawawala na ng share sa inyong mga ari-arian, mapupunta sa mga bata yon. Yun ang legal separation. Yung isa naman, annulment of marriage, ibig sabihin, pawawalang bisa yung kasal dahil may depekto dun sa kasal. So ito yung mga depekto na bago kayo ikinasal ay nandoon. No? Yun yung existing before the marriage and during the marriage, tulad ng walang consent. Or ibig sabihin ay kinunsil ang isang bagay na kung nalaman mo ay maaaring maging dahilan para hindi ka pumayag sa kasal. Itinago sa'yo, inilihim sa'yo. Halimbawa, buntis sa iba yung babae, no? Or siya pala ay homosexual or lesbian, or siya ay merong incurable na sexual disease. Mga ganyan. So, concealment yun, lack of consent kasi. Meron din naman tayong tinatawag na declaration of nullity. Ito yung ikatlo, no? Sabihin, walang existing na depekto sa kasal, pero talagang void yung kasal dahil kulang ang elemento ng kasal. Ito yung wala sa hustong gulang. O kaya ay psychologically incapacitated. Yung pinaka-popular yan eh. Yan yung parang generic, no? Psychologically incapacitated. Ang isa o magkabilang panig, o meron naunang kasal ang isa sa inyo, o
o walang lisensya ng kasal o walang lisensya yung nagkasal. So ito yung mga grounds naman to declare it as null and void. So yan yung tatlong pamamaraan ng paghihiwalay sa Pilipinas. Mhm. Kadalasan po, ayan, ano po ang, pangit namang pakinggan, ina-avail, doon sa tatlo. Doon sa lagi kasing naririnig natin, annulment. Pero di ba pag po annulment, gano'n na po ba katagal ngayon magpa-annul at gaano sinasabi nila napakamahal daw po nito? Yung annulment kasi magpapalaya sa iyo na makapag-asawa muli. Yun lang ang kaibahan niya sa legal separation. Kaya, Kung legal separation, hindi ka makakapagpakasal ulit. Pero makapaghihiwalay ka na, matatanggalan mo ng share yung guilty spouse, pero kasal ka pa rin sa kanya. attorney, No, pero maghihiwalay ka sa kanya. may singit ako, pero pwede daw bang magjowa? Pwede na Sa yun. Pag legal separated separation. na, pwede na. Oo. Pwede ka na makisama sa iba. Pwede Oo. ka na makisama sa iba, pero hindi ka lang pwede magpakasal sa iba. Okay, alright, Ang okay. karaniwang ina-avail kasi yung annulment, no? Dahil ang gusto nga nila mag-asawa ulit. Mhm. At ang pinaka-popular ay yung psychological incapacity. Magbabayad ka ng isang psychologist na magsusuri at magsasabi na ikaw o pareho kayo ay may tama, no? Psychologically incapacitated, na hindi nyo naiintindihan ang inyong mga obligasyon bilang mag-asawa, kaya ipapawalang bisa ito ng korte. Umaabot ng mga 2 hanggang 3 taon ang proseso ng pagpapawalang bisa ng kasal. At ang gastos dito umaabot ng mga 300 to 500,000. Ang mahal din, Pero hindi ba naaabuso yun, yung annulment, na yung rason ay, psychologically incapacitated po? Kasi pwedeng aminin na lang ng isa na, sige, may tama ako, para lang matapos na to. Oo, karaniwan, yan talaga ang ginagamit. Dahil yung psychologist, hindi naman doktor kailangan, no? Karaniwan dyan, mga nagpakadalubhasa lang sa larangan ng psychology, hindi sila medical doctors, no? At sinabi nga ng korte, hindi kailangan yan. Hindi kailangan yung psychologist. Kailangan lang mapatunayan na hindi nila nauunawaan yung kanilang pagsasama. So marami gumagawa-gawa ng kwento, ng mga gawa-gawang kwento lang. Kaya it's a matter of proof, matter of evidence. Minsan, nagdadala ka ng mga testigo, naghahanap ka ng mga pwedeng sumuporta sa iyong teorya, at yan ang pinakagamit na gamit. Kaya naman hinihigpitan ng mga korte, kasi nga, dahil ito'y karaniwang ginagamit para lamang makapaghiwalay, ay gumagawa-gawa ng kwento. Isa po sa mga grounds for divorce sa House Bill, marital abuse and infidelity. Yun po, marital abuse and infidelity na wala yun sa annulment, di ba? Attorney? Tama yun. Yung marital infidelity ay nandoon sa legal separation. Okay. Actually, kung titingnan mo yung draft bill na pinagtibay ng House, ang grounds na ginamit niya ay yung mga grounds din na for legal separation at annulment. Yun din. Kung ano yung existing na ngayon, yun din ang ginamit niya. Pinadali lang niya ang proseso. Tinanggal niya yung mga balakid na nagpapatagal dito, pinabilis niya ang proseso. So talagang quickie ito, mabilisan ito sa ilalim ng panukalang batas na ito. Yung marital infidelity, wala sa annulment, nasa legal separation, pero isinama ngayon bilang ground dito sa divorce. So, sinasabi po natin, pinagsama sa divorce. Tama po, pinagsama po. Bali, chapsuy siya ngayon. Sa ilalim ng panukalang batas, yung tatlong sinabi ko sa inyong pamamaraan ng paghihiwalay under the existing family code, lahat yun ng grounds na yun pinagsama-sama sa ilalim ng panukalang divorce bill, dinagdagan lang ng isang bago, yung irreconcilable difference. At ang definition lang ito sa page 5 ng draft bill ay substantial incompatibility. Ibig sabihin, kahit ano, pwedeng gamiting dahilan para sabihin hindi kami nagkakasundo eh. No? So, kahit ano, pwede nang maging dahilan. Ito yung tinatawag sa ibang bansa na no fault. Hindi kailangan ipakitang may kasalanan. Kailangan lamang ipakita na hindi kayo nagkakaunawaan. At yan ay isang bagong ground na hindi existing sa kasalukuyang sistema natin sa Pilipinas. Dahil nga sagrado ang tingin ng ating batas. Nakalagay sa saligang batas yun, sa ating constitution, na ito ay isang foundation of the family, yung marriage. Isa siyang institution. Kaya mahigpit tayo sa pagpapawalang bisa ng kasal. Yun nga lang magpapalit ka ng pangalan, Cheryl
kailangan dumaan ka sa hukuman Yeah. para palitan mo yung pangalan mo. Palitan mo yung anumang nakasulat sa birth certificate mo. Bakit? Kasi nga, sagrado dapat ang mga bagay na ito. Institutional to eh. Pag ito kaya mong palit-palitan, maraming consequences ito. Kasi pag nagkaanak ka, nag-asawa yung anak mo, ang gamit-gamit ay birth certificate mo. Lalong-lalo na ang kasal. Kaya ang dahilan kung bakit hinihigpitan, dahil ito ay isang institusyon. Mhm. Ngayon po ba, doon po sa obserbasyon nyo o sa, I don't know if may stats po tayo, data po tayo, no? Ano ba yung kadalasang dahilan po ng paghiwalay ng asawa? Physical abuse, infidelity? Actually, sa haba ng aking experience sa pag-handle ng mga ganitong kaso, ang karaniwang ginagamit na dahilan is infidelity. Yan ang pinakamaraming grounds o pinakakaraniwan na ginagamit ay nangaliwa ang mister o may ibang lalaki, ang misis. Karaniwan yan po ang ground. Bihira lang naman po yung mga grounds ng abuse dahil meron na tayong BAUSI eh. Meron tayong RA 9262 kung saan ang asawa kung inaabuso, lalo na ang babae, ay pwede magsampa ng kasong kriminal para mapakulong yung mismong lalaking abusado. No? Hindi lang basta hiwalayan, kung hindi, makukulong ka eh. Ang karaniwang nagiging ground po ngayon, yung may mga anak sa labas, o nag-asawa ng iba, may kinakasamang iba. Speaking of may anak sa ibang asawa, bago po natin pagpatuloy yung ating discussion, may caller po tayo mula sa Marikina na si Michael at may anak daw po sa iba ang asawa. Ano daw ang kaso na pwedeng isampa? Hi Michael! Hello, magandang hapon po. Magandang hapon po. Sige po, ano ba ang maitutulong sa iyo ni Attorney Buko? Ay, attorney po ko, magandang hapon po kasi may problema po ako sa asawa ko po. Mhm. Yes po. Go ahead. Ano po yon? Kasi po, ang kasal po kami na 5 taon kami kasal. Tapos yung time yun na meron siyang lalaki na limang anak ko po. Tapos after yun balok sa ng kaso ng asawa ko, ano dapat ko gawin? Kasi may anak na po siya mga 1 taon po ang anak niya. Sandali lang, Michael Okay, kasal kayo ngayon. Opo, Kasal- 4 na taon. Ilang taon? 4 na taon. 4 na taon. Tapos, nagkaroon ng Tapos yung nagsasama kami 18 years. 18 years. O basta kasal kayo ng 4 years. Opo, 4 years. Tapos yung mga anak ko po, yung panganay ko 17. Ah. Tapos na yun, nagkaroon siyang asawa, yung kinakasama. Yung problema yung kinakasama niya, may asawa na rin, may anak din. Tapos yung kinakasama ko asawa, may anak ng sa ibang lalaki. Ano dapat pinuwi siyang kasuhan? So, hiwalay na kayo Pwede. ngayon. Hindi, yung ginawa ko, umuwi mo na ako dito sa Marikina kasi nagpapacheck po sa mata kasi may katarata po ako eh. Paano ba yun, attorney? Naguluhan ako pero I'm sure naintindihan mo yung storya niya. Yes Sige, po. Attorney Buko. Bali nagkaanak sa iba yung kanyang asawa, no? Pwede niyang depende kung ano ang objective niya. Kung ang gusto niya hiwalayan, pwede siyang magsampa ng kasong legal separation, no? Dahil sexual infidelity ay isang ground sa legal separation. Ang ebidensyang kailangan niyang ipakita lamang ay yung birth certificate ng anak sa iba, no? So yun ang katibayan. Pwede rin niyang kasuhan ng adultery kung gusto niya ipakulong yung kanyang asawa. Ang babae kasi pag nakipagtalik sa iba na hindi niya asawa at siya ay kasal, no, ay pwedeng makulong sa kasong adultery o pakikiapid. So yun ang dalawang options niya. Ano bang balak mo, Michael? Opo, ano dapat ko gawin yung balak isang kasuhan? Yung kasi nagsasama po sila na yun eh. Ngayon, tapos Tapos may anak na po siya na yun, yung 1 taon pala anak niya po eh, sa ibang lalaki. Oh, okay. Pero gano'n na kayo katagal hiwalay din? Hindi, ako po, umuwi ako. Na pala 1 taon umuwi ako sa Manila kasi ng aking kalagayan, bulag pa ako, papacheck up ako. Nagpaalam ako sa asawa ko, yung mismong pamilya ng asawa ko, uwi mo na kasi gusto ko magpacheck up mata para ma-opera na aking mata. Kasi 2 mata, bulag po ako eh.
Barok sanang kaso ng aking asa kasi may anak na sa unang, yung sa may kinakasama niya po na yun kasi lalaki may asawa na may anak din. Pwede po, sabi nga po ni Attorney Buko, kung gusto nyo pong mapakulong, pwede nyo pong mapakulong ng adultery ang Opo. kaso. Siguro po it would be best, Michael, na Kung alam kumonsulta. kong ipapakulong ka po, sa anong dapat kong gawin? Anong isa ko isasampa pong kaso? Pag Kasi ipapakulong Marikina daw, po ako eh. Attorney Marikina po Buko. ako. Marikina po ako. Oh. Kung ikaw ang magpapakulong, no, ikaw ang complainant, pwede kang magsampa ng kaso sa pamamagitan ng pagpunta sa fiscal's office. Pwede ka magpatulong sa PAO para sa Public Attorney's Office para gumawa ng complaint affidavit o salaysay ng Opo. pagrereklamo. Ayun, magpaw ka Sir, muna, paano, Michael. attorney, wala pa akong kakaya ng magbayad kasi aking kalagayan eh, bulag po ako. Pau nga po, Michael, Pau? pumunta ka sa Pau. Opo. Oo. Libre po yun. Kasi libre doon. Anak ko po eh, may anak ako sa kanya ni Ma. Anong dapat ko gawin? Yun nga, pag nag-file ka naman ng legal separation, pwede mo makuha ang kustodiya ng 5 anak mo. So, Basta hindi sila below 7 years. Attorney, yung anak ko nasa probinsya, balok sa lang kunin eh. Anong dapat ko gawin eh? Kukunin ko ang anak ko. Kasi ito ang aking kalagayan. Wala pa ako trabaho kasi papacheck up mga mata ko. Anong dapat ko gawin ng anak ko? May plano akong kunin. Anong dapat kong gawin? Kailangan magsampa ng kaso nga para makuha ang kustodiya. Doon sa legal separation na ipa-file mo, pwede mo nang hingin yun, isa sa mga maaari mong hingin sa hukuman. Oo. Ganito, Michael, pinakamaganda ay magtungo ka sa PAW at bibigyan ka ng abogado. Lahat doon pwede mong maitanong, maikonsulta kung ano yung magandang gawin mo. Okay? Ma'am, pwede pong ipakisabi mo kay DJ Laila kasi doon ako pupunta ako bukas kay DJ Laila. Yung balok sana si DJ Laila yung ginawa kong tulad para mapamata ko. Pwede pong pakisuyo kay DJ Laila kasi hingin ko sana tulong sa inyo po. Para po saan? Yung sinasabi pong tungkol sa mga anak ko po, kukunin ko sana anak ko tapos pala isang pa ko kaso. Okay. Wag nyo na po ibababa yung phone. Kathy, pakikuha na lang yung contact number kasi medyo nalilito Kasi ako po doon sa... importante ito, mami, na nahirapan pa ako sa anak ko kasi ang panganay ko 17 yung bunso ko 9 years old eh. Opo, alright. Sige po, at pakakausap po namin kayo sa staff para po mas klaro po yung mga concern po ninyo kasi medyo mix na Attorney Buko sa problema sa katarata and then yung legal, but we will try to help you po kung anong abot na makakaya po namin dito sa programa. Yan po si Michael. Alright. So ngayon po bilang lawyer, bilang sabi mo nga Attorney Buko, ang tagal mo nang nag-handle ng ganitong mga problema, yung divorce, yung paghihiwalay ng asawa. Ano na nga ba? Kailangan na nga ba? Sa'yo ko tatanungin yung ating question of the day bilang legal expert ay napapanahon na nga ba na magkaroon po tayo ng divorce sa bansa or hindi? Or maganda rin ba sa tingin yung pinupunto ni Senate President Escudero na mas padalain na lang yung sa annulment? Or kayo po? Tingin ko hindi ito napapanahon na unang-una, Cheryl, may problema pa itong bill na ito kaya pinahold, naka-hold ito, hindi pa natatransmit sa Senate kasi may problema sa voting. Sa ilalim ng rules ng House, sections 117, rule 18. Nakalagay doon dapat majority of those voting. So kung ilan yung nandoon, majority dapat ang bumoto pabor dito. Ang nandoon sa House noon ay 316. Ang nakuhang pabor na boto lamang nito ay 126. So tingin ko magkakaproblema sila dahil hindi ito majority of those voting. Bilang sagot dun sa tanong, tingin ko hindi napapanahon dahil meron tayong sapat na mga grounds sa ngayon, para mag-avail ang mag-asawa kung sakasakaling it doesn't work, hindi maayos ang pagkasama at may mga grounds gaya ng sinasabi nila, inaabuso ang babae. Hindi divorce ang solusyon sa mapang-abusong asawa. Ang solusyon ay hiwalayan mo ang iyong mapang-abusong asawa, may legal separation.
ipakulong mo ang iyong mapang-abusong asawa, yung nananakit. Meron tayong RA 9262, BAUSI. No? Nakakatakot kasi itong batas na ito dahil galing na mismo sa may akda, within 1 year, iga-grant yung divorce. So ito ang pinakamabilis na proseso. Mas mabilis pa ito kaysa sa pagpapalit ng pangalan. Itong divorce law na ito. At meron pang provision na libre ang pagpapadivorce. Bibigyan ka ng abogado, wala kang babayarang filing fees. Alam mo ba yung babaeng inaabuso, pag magsasampa ng kaso, kailangan magbayad. Kailangan kumuha ng abogado, kailangan magbayad ng filing fees. Bakit pagka magdi-divorce, libre? So iba yata ang priority. No? So I don't think it is proper, it is the proper solution. Kung ang dapat nating solusyonan ay yung pang-aabuso. Mhm. Pero doon po sa paraan ng paghihiwalay po ngayon na mayroon po tayo sa batas, tingin nyo rin, meron hubang at least man lang tingin nyo na pwedeng i-amend or i-improve? Yes, may mga provision dito sa panukalang batas na pwedeng gamitin natin sa pangkasalukuyang sistema, no? Gaya ng waiver of expert testimony. May provision dito na Section 13 sa panukalang batas na tinatanggal na yung mga expert witness. Nagpapatagal kasi yan, tsaka nagpapataas ng fees. No? Meron ding provision dito, Section 11, na ginagawang summary ang proceedings. Ibig sabihin, mabilisan ang proseso. Pwedeng gamitin yan sa kasalukuyan. No? Kung itong mga pang-amyendang ito sa panukalang batas ay magagamit natin sa present na situation. Sa family code, halimbawa, lalagyan mo na hindi kailangan ng expert, lalagyan mo ng provision na summary na siya. No? Mas maganda. Kasi mas mapipili natin yung totoong seryoso, magpapaanal, o yung ginagawa lamang itong unli, no? Unli divorce. Yun ang nakakatakot eh. Yung bang this year, iba asawa mo, next year, iba na naman. Taon-taon bago ang asawa mo, unli. Walang provision para sa limitasyon. Sa kasalukuyan, meron tayong ganong pangsala. May filtering system. Yung seryoso lamang na talagang may ground, depektibong kasal ang napapawalang visa. At kung mapang-abuso naman siya o may mga ibang grounds, may legal separation naman. Mapapabilis, mapapamura ang proseso kung gagawing summary, tatanggalin na ang pangangailangan ng mga experts. Alright. Naku, napasarap tayo. 4:59 na pala. Pasensya na po sa ating mga netizens. Pero babasahin ko lang, attorney, si Rizalyn Ruiz. Sabi niya, ma'am, ask lang po ako, paano po ba pag nagpakasal ng 3 beses si husband while we're still married? Pwede ba yon? Hindi pwede yon. 14 years nang nakalipas, may karapatan pa ba si husband sa mga pundar ko pag mag-divorce kami? Naku, parang masila, Attorney Buko. 3 beses nagpakasal si husband. Oo. Well, mananagot siya dun sa kanyang pagpapakasal ng ilang ulit, pero kasal pa rin siya dun sa una eh. Hanggat hindi napapawalang visa ito, kasal pa rin siya, so may share pa rin siya sa assets. Pero, Rizalyn, tingnan mo muna nga, sino ba? Ikaw ba unang asawa? Baka naman hindi. Doon sa, 'di ba, attorney? Baka akala mo ikaw. Ayan. Kasi kung hindi ikaw ang unang asawa, wala kayong kasal. Walang kasal, wala kayong paghahatian. Wala kayong paghahatian. Sa'yo yun lahat ng naipundar mo. Ayan. Tama. Okay. Ground po sa divorce yung asawang baog. Tinatanong niya. Ang nakalagay sa panukalang batas ay failure to consummate the marriage. Oo. Isang bagong ground ay yung kung hindi ma-consummate yung marriage, no? Sabihin, physically incapable of consummating the marriage. Walang definition yun eh, yung physical incapability to consummate. Maaaring ma-interpret yung pagiging baog or sterile. Oo. Pero attorney, kung hindi naman din alam nung may katawan na ganun siya nung ikinasal, may sisisi mo ba yun dun sa tao? Hindi, di ba? Yes. Sa kasalukuyan, hindi yun ground. No? Hindi mapapawalang visa ang kasal dahil doon. Pero sa panukalang divorce law, ay kasama yun sa ground. At maaaring kahit hindi mo alam, nakalagay lang kasi doon, physical incapacity eh. So, ground siya. Okay. Annalyn Enriquez, payag siya. Si Kat Santos, hindi siya payag. Si Maria Lourdes, pabor. Si Laila, hindi pabor. Si Aldrin,
Pabor, ayan. Pasensya na po. Salvi, Elibeth, Iluminada, marami pong salamat. Salvi and Bam Bam, thank you po sa inyong mga mensahe. Pag nagkaroon na ng development muli, imbitahan natin ulit si Attorney Buko dito sa ating programa. Attorney Buko, thank you. Imbitahan mo silang manood ng Good Morning Kapatid. Tuwing umaga po, manood po kayo, 9:30 hanggang 11. Good morning kapatid sa TV5. Thank you, Attorney Buko. Maraming salamat po. Ayan po si Attorney Buko de la Cruz, Senior Partner sa Divina Law. At siya rin po ang aming legal expert, resident legal expert sa Good Morning Kapatid. Thank you for joining us mga kapatid. Kita-kita po tayo ulit bukas alas 4 dito sa programang Tulay Nyo sa Serbisyo Publiko. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot kita.